Pagsasanay ng mga guro na magsisilbing electoral board sa eleksyon natapos na. Samantala mga PDL na rehistrado sa COMELEC pahihintulutan pa ring makaboto. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Tatayong electoral board para sa barangay and SK elections ang grade 6 teacher na si Jen. Nitong nakaraang linggo, natapos ang refresher training nila. Dahil manual ang BSKE, mahalagang malaman nila ang direktiba ng COMELEC. May ilang mga pagbabago raw kasi sa mga gagawin sa halalan. Maari po nga may mga dapat na muling maalala ang mga teacher para hindi po tayo magkaroon ng pagkakamali sa araw na yon. Nauna nang sinabi ng COMELEC na botohan na lamang ang hinihintay nila. Ito na lang po, magde-deploy na kami ng mga balota at accountable forms at ang magre-receive at magtatago po niyan ay ang mga city at municipal treasurers po natin. Tiniyak din ng komisyon na makaboboto ang Persons Deprived of Liberty o PDL na rehistrado sa COMELEC, gaya ng mga naghihintay pa ng trial, mga naparusahan ng pagkakakulong ng hindi tataas ng 1 taon, mga PDL na may nakabinbing apela sa Korte Suprema at hindi pa pinalang conviction. Magkakaroon din daw ng special polling place para sa mga PDL. Yung pong mga persons deprived of liberty na 50 and up na ang barangay nila na mismo ay yung pong barangay kung saan situated ang kanilang kulungan, mag-i-establish po ang COMELEC dyan ng special voting center. Pero pwede rin daw mailabas mula sa piitan ng ilang PDL basta't mapahihintulutan ng korte. Tiniyak ang prosesong yan sa katatapos lamang na MOA signing sa pagitan ng COMELEC, Bureau of Jail Management and Penology o BJMP at ng Public Attorney's Office o PAW. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.